Ang tugatog ng buhay. Kabanata 453. Hindi nag-iisa si Ted Summers. May kasama siyang babae, ang asawa niyang si Betty Dawson. Iyon ay dahil noong ipinadala ni Alex Rockefeller kay Ted Summers ang mensahe, si Betty ay lumuhod sa harap ni Ted, humihingi ng tawad. Ayaw ni Betty na makipagdiborsyo. Nang matanggap ni Ted ang mensahe, dali-dali siyang lumapit. Nang makakita si Ted ng ilang martial mga artista mula sa pamilyang Summers na talagang nagtatangka na salakayin si Alex, tsaka agad naging galit na galit. Sa sobrang galit niya kaya niyang pumatay ng tao. Ang malakas niyang boses ay agad na nagpasindek sa lahat. Pamilyar ang boses at figure ni Ted sa mga martial artist na ito mula sa pamilya Summers. Tumigil sila sa paggalaw at tumingin. Nagulat si Ted. Pangalawa, tiyuhin, bakit ka nandito? Ang buong pangalan ng asawa ni Jackie Luden ay si Senna Summers. Siya rin ay pamangkin ni Ted. Nalaman mo ba ang nangyari at dumating ka para suportahan din kami? Ang maliit na piraso ng asterisk sinaktan ng asawa ko. Tingnan mo ang mukha niya ngayon. May death wish talaga ang lalaking ito. Siya walang iniisip tungkol sa pamilyang Summers, sabi ni Senna. Pangalawa, tiyuhin, wala kang kailangang gawin. Ang aking mga tao ay magiging higit sa sapat. Gawin mo. Dagdag ni Senna. Wham! Diretsong sinampal ni Ted si Senna sa kanyang mukha. Napatulala si Senna. Pangalawa, tito, bakit mo ako sinaktan? Wham! Sinampal ulit siya ni Ted. Sa pagkakataong ito, gumamit siya ng mas matinding puwersa. Agad na dumyugo si Senna mula sa kanyang bibig. Sinong Summers family ang sinasabi mo? Paano mo maire-represent ang mga Summer na pamilya? Ganito ba ang pagkasira mo sa reputasyon ng pamilya ko? Lumuhad ka at humingi ng tawad. Ang kaibigan ko ba ay isang taong makakasama mo? Malamig na sabi ni Ted. Sa sandaling ito, lahat maliban kina Alex at Hailey Lawson ay nabigla. Jackie. Lalo na para siyang nakakita ng multo. Si Senna ay lubos na natulala. Pangalawang, tiyuhin, siya. Siya ang iyong kaibigan. Sabi ko, lumuhod ka. Sigaw ni Ted. Direktang sinipa ni Ted ang balakang ni Senna at nabali ang kanyang binti. Pumalakpak. Lumuhod si Senna sa lupa. At nagsimulang pawisan ng husto. Pigilan mo na ang pagsasabi ng siya. Hindi mo ba alam ang mga patakaran? Tawagin mo siyang Uncle Rockefeller. Kumingi ng tawad o babaliin ko ang dalawang pamo, galit na sabi ni Ted. Napuno ng luha ang mga mata ni Senna. Alam niyang maling lalaki ang ginawa niya sa pagkakataong ito. Alam na alam ni Senna kung gaano karahas si Ted. Hindi siya naglakas loob na mag-alinlangan. Tiyuhin. Rockefeller, pasensya na. Ako ay nagkamali. Walang choice si Senna kundi humingi ng tawad kay Alex. Natakot ang mga martial artist mula sa pamilya Summers. Buti na lang at wala pa sa kanila ang naglagay ng kamay kay Alex. Kung hindi, maaaring mayroon sila. Nabali rin ang kanilang mga paa. Sa sandaling ito, hindi na mabigla si Serena. Halos mapasigaw siya. Hindi ko akalain na kapatid pala ni Hailey na dinala niya ngayon talagang pinakamahusay na mga kaibigan sa isang tao mula sa pamilya Summers. Sa katunayan, ang paghusga mula sa ang ugali ni Ted parang hindi ordinaryo ang kanilang relasyon. Paano ka nagkakamali? Tanong ni Alex. Kinagat ni Senna ang kanyang mga ngipin para harapin ang sakit. Ako. Hindi ko dapat kayo pinuproblema, tiyo. Rockefeller, sabi niya. Umiling si Alex. Talagang nagkamali ka pero hindi dahil napunta ka. Troublemayan ako. Sa halip, ito ay dahil nagpakasal ka sa maling tao. Nandito lang si Senna para alalayan ng asawa dahil nataman ito. Walang anuman mali yan. Nang marinig ito ni Ted, agad niyang sinampal si Jackie sa kanyang mukha. Sinampal niya si Jackie mas mahirap pa kay Alex. Kagad na-dislocate ang panga ni Jackie. Kaya ikaw, bastard, ang nanggulo sa kaibigan ko. Bakit hindi ka pumunta sa impyerno? Ted ay sumigaw. Buddy, paano kanya ginulo? Tanong ni Ted matapos bugbugin si Jackie. Halos tumawa ng malakas ang bodyguard ni Serena. Ngunit nang maisip niya kung paano humingi ng $10,000 ang bawat isa sa kanila kay Hailey, siya nakaramdam agad ng pagsisisi. Baka sa mukha niya ang kaba. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela.
Kabanata 454. Kinuha ni Alex Rockefeller ang kanyang telepono, nag-click sa isang audio file at nagsimulang magsalita. Nagkataon, ni-record ko yung usapan namin kanina. Para sa mga interesado, pakinggan natin ito magkasama. Sa sandaling nagsimulang tumugtog ang audio file, namutla ang mukha ni Jackie Luden. Nang marinig ni Sena Summers si Jackie na humiling kay Haley Lawson na makasama siya ng 7 araw, ang kanyang mga mata ay napuno ng galit. Jackie Luden, ang kulit mo. Paano mo ito magagawa sa akin? Bagamat nabali ang isang paa ni Sena, isa siyang martial artist. Siya hop-up sa isang paa at sinimulang tamaan si Jackie, halos mapatay siya sa kanyang mga suntok. Sa huli, maraming buto sa mga braso at tadyang ni Jackie ang nabali. Ang pinakamahalaga, ang kanya. Natanggal din ang ari. Marahas na babae talaga si Sena. Walang pakialam si Alex nang marinig niyang umiiyak si Jackie sa sakit. Maya-maya, hinayla si Haley. Shirt ni Alex. Kung patuloy niyang sinaktan siya, mamamatay siya, sabi niya. Sa wakas ay nagsalita si Alex. Sige, mag-away kayong dalawa sa labas. Masyado kang nakakainis. Wala akong asawang tulad niya. Mula ngayon wala nang namamagitan sa atin, sabi ni Sena. Napatingin ang lahat kay Jackie na parang patay na aso. Sa pagkabasag ng kanyang ari, nahirapan siyang makipagrelasyon muli. Sa sandaling iyon, si Betty Dawson, na orihinal na nakatayo sa background, biglang humakbang pasulong. Pilit niyang sinipa si Jackie ng ilang beses bago lumuhod sa harapan ni Haley. Ginang. Carter, Mr. Rockefeller, patawarin mo sana ako. Jackie Luden, ang bastos na ito. Inimok ako na gumawa ng gulo sa Bell Blossom noong nakaraang pagkakataon. Alam kong allergy ako sa seafood at pumayag lang akong tulungan siya dahil binigyan niya ako ng 20 milyong dolyar. Ako ay mali. Nagkamali talaga ako, sabi ni Betty. Ginoo. Rockefeller, ayaw ko ng divorce. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ang aking asawa. Patawarin mo sana ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon na baguhin ang aking mga paraan at maging isang mabuting tao. Kung hindi ko magawa, mamamatay ako mula sa tamaan ng kidlat o nasagasaan ng sasakyan, she added. May utak pa si Betty. Higit sa lahat, alam niyang si Alex ang taong siyang kailangan para matahimik. Napatingin si Alex kay Ted Summers. Ted, family matter mo ito, so you deal with it. Gayunpaman, ang pag-aasawa ay hindi madali. Kung kaya mo, subukan mong pahalagahan. Walang masama sa pagbibigay sa kanya isang pagkakataon din. May kasabihan na mas mabuting give-in ang 10 templo kaysa sirain ang kasal. Sa ilang mga paraan, binigyan ni Alex si Betty ng isa pang pagkakataon. Isang beses sinipa ni Ted si Betty. Umalis ka na at umuwi. I'll deal with you later, sabi niya. Nang marinig ito ni Betty, nagmamadali siyang nagpasalamat kay Alex at umalis na may ngiti sa labi. Naniniwala si Alex na natutunan niya ang kanyang leksyon pagkatapos ng pagsubok na ito. Hindi nagtagal, umalis si Jackie at ang pamilyang Summers. Medyo hindi natural ang ekspresyon ng mukha ni Serena. Ginang. Carter, napag-isipan ko na. Sa tingin ko, maaari nating ipagpatuloy ang ating kasalukuyang kontrata. Sabi niya kay Haley. Masaya si Haley at tetango na sana siya nang magsimulang magsalita si Alex. Kaya natin ipagpatuloy ang kasalukuyang kontrata, ngunit dapat kang mag-alok sa amin ng 10% na higit pa sa bahagi ng kita. Nagulat si Serena. Ano? 10%? Nanaginip ka? 20%, mahinahong sabi ni Alex. Galit na galit si Serena. Imposible talaga. Kahit na may malapit kang relasyon. Ng pamilyang Summers, hindi ito posible. Napangiti si Alex. Hihintayin kitang lumapit sa akin. Tandaan, mayroon ka lamang 7 araw. Pagkatapos ng 7 araw, wala ka nang natitirang oras. Bibigyan kita ng dagdag na piraso impormasyon. Bukas ng umaga, may lalabas na itim na spot sa ibaba ng iyong pusod. Pagkatapos, ito ay patuloy na lumalaki. Kapag ang itim na marka ay kumalat sa iyong puso, mamamatay ka, sabi ni Alex. Magwala ka. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo isa kang demigod. Ganyan si Sena, galit na nanginginig ang kanyang katawan. Sa buong halos 40 taon niyang pamumuhay, hindi kailanman nagalit si Serena gaya niya ngayon. Tandaan mo ang pangalan ko.
Si Alex Rockefeller. Sabi ni Alex bago kinaladkad si Hailey palabas ng Vivela. Parang medyo balisa si Hailey. Little brother, pupunta ba talaga siya sa iyo? Huwag kang mag-alala. She will, confident na sabi ni Alex. Kabanata 455. Pagkalabas ng Villa, agad na bumalik sina Alex Rockefeller at Hailey Lawson. Maple Villa. Gusto nilang ihatid ang mga produktong dinala ni Maya Howards kay Belle Blossom. Malaki ang tiwala ni Hailey sa kaalaman ni Alex sa medikal. Nang malaman niya na ang isa sa mga anti-aging na produkto ay binuo ni Alex, gusto pa niyang personal. Eksperimento dito. Little brother, malamang na hindi mo alam ito, ngunit isa sa pinakamatagumpay na produkto mula sa Arles Cosmetics ay ang kanilang anti-wrinkling face mask. Kung kaya ng iyong anti-aging product, makamit ang kahit 70% ng pagiging epektibo ng produkto ng Arles Cosmetics, hindi na natin kakailanganin. Maintain the contract with them, sabi ni Hailey. Nawala ng kontrol si Alex at nagsimulang tumawa. Hailey, na-misunderstood mo ba ang medical kong kaalaman? Sinubukan ng biyanan ko ang anti-wrinkling face mask mula kay Arles. Mga pampaganda. Maaari kong garantiya na ang aming produkto na tinatawag na Lush Anti-Aging ay doble epektibo tulad ng sa kanila. Sa katunayan, ang atin ay may mga epektong pampaputi at moisturizing. Laking gulat ni Hailey. Seryoso ka? Bilisan mo, alis na tayo. Gusto kong subukan ito ng tamang layo, sabi niya. Umiling si Alex. Natatakot akong ma-disappoint ka. Bakit? Niloloko mo lang ba ako? Tanong ni Hailey. What I mean is, Hailey, natural ang ganda mo. Wala kang anumang mga wrinkles sa iyong mukha at ang iyong balat ay patas na may bahid ng pamumula. Kahit na gumamit ka ng 1 toneladang produkto, ikaw ay won't see any results, paliwanag ni Alex. Matapos matigilan sandali, nagsimulang tumawa si Hailey. Napaka-sweet talker mo. Ako hindi makatiis. Kung hindi lang ako kasal, siguradong magaganyak ako sa iyo. Maya-maya, nakarating na sila sa Villa. Napuno ng mga produktong iniuwi ni Maya ang buong bulwagan. Mayroong 2 magkaibang produkto, ang Lush Acne Cream at Lush Cosmetics Cream, at mayroong 300 set ng bawat isa. Lahat ito ay mga testing kit at sila ay ibibigay ng libre bilang mga tester sa publiko. Naitakda na nina Maya at Brittany Rockefeller ang mga presyo. Tiyak na pupunta sila sa high-end na opsyon na halos hindi kayang bilhin ng mga ordinaryong tao ang kanilang mga produkto. Ngunit hindi ito mahalaga dahil gusto nilang itatag ang kanilang tatak bilang hindi kayang bayaran, ngunit hinahangad ng marami. Sa madaling salita, lilikha sila ng kakulangan na hinihimok sa merkado para sa kanilang mga produkto. Sa katunayan, nais nilang magdulot ng isang kahindek-hindek na epekto sa mga mayayamang bilog ng mga tao. Ang mga matataas na uri ng aristokrata ay may hindi mapag-aalinlangan ng kakayahan na lumikha ng mga uso. Ang mga taong ito ay makakaimpluwensya sa mga nasa gitnang uri na pagkatapos ay makakaimpluwensya sa mas mababang uri ng mamamayan. Pagkatapos pamahalaan ng Bounty Acne Cream, nakakuha si Brittany ng maraming di malilimutang karanasan at lubos niyang naunawaan ang lansihin ng kalakalan. Noong naging sila ay itinatag bilang pinuno ng mga pampaganda, maglalabas sila ng mga diluted na bersyon ng kanilang mga produkto sa mga susunod na yugto. Gayunpaman, ang mga presyo ay hindi rin magiging masyadong mababa. Ang pagkakaroon ng masyadong mababang mga presyo ay nangangahulugan ng pagbaba ng kanilang sariling halaga at sa huli ay hindi nila nagustuhan. Nang makita ni Hailey ang magandang packaging at naamoy niya ang bagong bango ng produkto pagkatapos itong buksan, hindi niya mapigil ang subukan ito kaagad. Gayunpaman, bago pa niya magawa, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang sekretarya. Ginang. Si Carter, ang legal team mula sa City Salon ay dumating sa amin ngayon lang. Gusto daw nila na ibenta sa amin ang City Salon sa halagang $1. Sa tingin mo ba ito ay kapani-paniwala? Ang sekretarya nagtanong, iniisip kung gaano kakaiba ang sitwasyon. Sa totoo lang, walang ibang maniniwala dito. Noon, direktang nakikipagkompetensya ang City Salon sa Belle Blossom. Sa isang iglap ng isang mata, biglang nagpa siya ang City Salon na ibigay ang kanilang sarili ng libre. Ngayon, ang mga tao sa nagulat lahat ang punong tanggapan ni Belle Blossom. Si Hailey ay parehong nabigla nang marinig ang kanyang sekretarya.
Si Jackie Luden ay namuhunan ng malaking pera sa City Salon. Higit pa rito, sa tulong mula sa ang pamilyang Summers, City Salon ay nagpapatakbo na sa napakalaking sukat. Ang palengke. Ang halaga ng kumpanya ay dapat na hindi bababa sa 2 hanggang 300 milyong dolyar. Nabaliw ba sila sa pagbibigay nito ng libre? Ginang. Carter, bukod sa legal team ng City Salon, si Betty Dawson, ang babaeng nagdulot ng ruckus at our beauty salon last time, sumama din. Sa tingin ko, may kakaiba ukol dito. Pwede bang set up? Malinaw na narinig ni Alex ang lahat mula sa telepono ni Hailey. Agad siyang tumawa. Hailey, dahil maganda ang intensyon nila, kunin mo na lang. Kung iisipin, malamang na ito rin ang intensyon ng pamilyang Summers. Malamang na ang Jackie's City Salon ay pag-aari talaga ng kanyang asawang si Sena mga tag-araw. Ngayong nakastrated na si Jackie at gusto ni Sena na hiwalayan siya doon, ay walang namamahala sa City Salon. Kaya naman napagpasyahan nilang ibigay ito kay Belle Blossom. To put it bluntly, regalo ito kay Alex. Natawa naman si Hailey. Little brother, hindi nila ibinibigay sa akin kundi sa iyo. Sige, ako maintindihan. I'll head over to deal with it right now, sabi niya. Kinuha ni Hailey ang 2 case ng mga bagong produkto at inilagay ang mga ito sa kanyang sasakyan bago tumungo sa beauty salon. Inaplos ni Maya ang tiyan niya. Nagugutom ka ba? Tanghali na. Bakit hindi tayo lumabas para kumain? Tanong niya. Natural, walang problema si Alex dyan. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 456. Bigyan mo ako ng segundo, mabilis na sabi ni Maya Howards. Sa kalaunan, natapos si Alex Rockefeller. Naghihintay sa kanya ng kalahating oras. Nang muling lumitaw si Maya, tuluyan nang nagbago ang kanyang hitsura. Nakasuot ng puti, walang strap. T-shirt, kasama ng isang pares ng bahagyang punit, chin-length na maong, pati na rin ang isang pares ng mataas na heels. Naglabas siya ng youthful energy. Kung gaano siya ka-charming, ang paraan ng pananamit niya ginawa siyang mukhang mas bata ng ilang taon kaysa sa kanya. Para siyang bumalik sa kolehiyo. Uli. Tumingin si Alex ng diretso sa kanya at hindi niya maiwasang isipin ang unang pagkakataon na itinakda niya ang kanya. Mata sa kanya. Hoy, anong tinititigan mo? Teryo na. Inawakan siya ni Maya sa braso at nagsimulang maglakad palabas ng villa. Noong nakaraan, si Maya ay mahiyain at hindi naglakas loob na hawakan ang kanyang kamay sa sarili niyang pagkukusa. Ngunit pagkatapos, nang makitang may relasyon si Alex kay Waldfloor, bigla siyang naging matapang. Gusto kong mag-buffet. Ulalas ni Maya. Sa loob ng kalahating oras, nakarating silang dalawa sa isang medyo kilalang buffet restaurant. Asterisk si Richard Asterisk. Samantala, sa lugar ng pamilya ni Yaul, dumating ang isang matandang lalaki na maikli at maputi ang buhok. Ang mga mata ng taong ito ay nagmula sa isang malakas na kinang at dinala niya sa paligid niya ang isang kahangahangang aura. Sino ang hinahanap mo, matanda? Pinigilan ng isang gwardya na nagpapatrolya sa pintuan ng matanda. Mula sa paglalakad pa. Ang matanda ay kumurap ng isang beses at ang ningning sa kanyang mga mata ay ganap na lihim. Ang kahangahangang aura ay napalitan ng magiliw na aura ng isang matanda. Ipaalam mo kay Mr. Rockefeller na ako, si Nathan Pattinson, mula sa pamilya Pattinson, ay gustong makita siya, sabi ng matanda. Siya pala ang pinuno ng pamilya Pattinson na nanggaling sa North Tokyo. Para personal na humingi ng tawad kay Alex Rockefeller. Natigilan ang guard. Matanda, mali ba ang pinuntahan mo? Ikaw ay nasa Yowls. Walang sino man dito sa pangalan ni Mr. Rockefeller. Sa sandaling ito, si Keith Yaul ay nagkataong bumalik mula sa ibang lugar at sa iya'y sinamahan pa ni Michelle Yaul. Nang makita ni Keith ang matanda, halos matakot siya. Pattinson, Mr. Pattinson, bakit ka nandito? Tanong ni Keith sa nanginginig na labi. Paanong hindi matatakot si Keith? Kagabi, pinatay nila si Gerald Pattinson. Ngayon, nandito ang ama ni Gerald. Kahit sino ay gagawin hulaan na dumating ang matanda para mag-higanti. Ngayong wala si Alex Rockefeller dito, muling mahihirapan ang pamilya Yaul. Ngunit sa sumunod na segundo, laking bulat ni Keith nang makita si Nathan na yumuko ng malalim. Michelle.
Natutuwa akong makilala ka, MS Rockefeller. Nandito ako para personal na humingi ng tawad kay Mr. Rockefeller, sabi ni Nathan. Parehong nagulat sina Keith at Michelle. Nang makatanggap ng tawag si Alex mula kay Michelle, naglalagay siya ng pagkain sa kanyang plato. Ano? Dumating ang pinuno ng pamilya Pattinson para humingi ng tawad sa akin. Pati si Alex natigilan sandali, ngunit hindi nagtagal ay naunawaan niya kung bakit nangyari ito. Tila ang kanya. Ang pagkukunwari bilang isang grandmaster ay mas epektibo kaysa sa kanyang naisip. Nasa labas ako ngayon. Let him wait, sabi ni Alex matapos mag-isip ng maikli. Sige. Tumanggo si Michelle. Pagkababa, nilainggan ni Michelle si Nathan. Rockefeller. Tanong ng asawa ko. Maghintay ka dito, sabi niya. Habang may kausap si Michelle sa phone kanina ay tinanggal niya ang face mask niya. Pumilis ang tibok ng puso ni Nathan nang makita ang salitang asterisk T sa mukha nito. Mas lalo siyang nagpakumbaba. Si Winnie Pattinson ay may katapangan na magukit ng ganoong salita sa mukha ng isang grandmaster na asawa. Siya ay may lahat ng dahilan upang mamatay. Samantala, bumalik sa hapagkainan si Alex dala ang kanyang pagkain. Laking gulat niya nang may lalaking nakaupo sa upuan niya. Nakilala agad siya ni Alex. Ang lalaking ito ay kaklase niya noong kolehiyo, si Roger Graham. Sa sandaling ito, si Roger ay nakatingin kay Alex na nakatagilid ang ulo at bakas sa mukha niya ang panghahamak. Alex, ikaw pa ba? Tandaan mo ako. Hindi ako makapaniwala na ang isang duwag na tulad mo ay maglalakas loob na kumain ng mag-isa kay Maya sa labas. Hindi ka ba natatakot na palayasin ka ng asawa mo sa bahay at pinapatulog ka sa lansangan? Sabi ni Roger habang tumatawa. Kabanata 457. Naging malamig ang tingin ni Alex nang makita niya si Roger Graham. Ang lalaking ito ay si Louis Graham. Anak ng presidente ng Paradise Corp. Nakilala rin ni Alex si Louis nang dumalo siya sa serbisyo ng libing ng pamilya Rockefeller. Nakatanggap si Louis na maraming tulong mula kay William Rockefeller noong nakaraan, ngunit kalaunan ay tumalon siya sa barko para magtrabaho para kay John Rockefeller. Sa madaling salita, parang ama, parang anak. Sinusundan ni Roger si Alex noong panahon ng kanilang kolehiyo. Pagkatapos kapag ang mga bagay nagpunta sa timog sa pamilyang Rockefeller at si Alex ay naging isang mayaman, mas mataas na uri ng bata. Lalaking umaasa sa mga babae para mabuhay, binago agad ni Louis ang kanyang ugali. Sinimulan ni Louis na tawagan si Spark Rockefeller na kanyang kaibigan. Sa maraming pagkakataon, nananatili si Louis na itinapon si Alex sa ilalim ng bus at ginawa ang sarkastikong pananalita tungkol kay Alex sa kanyang likuran. Si Louis at ang kanyang buong pamilya ay isang grupo ng mga taksil. Napatingin si Alex kay Maya Howards. Napansin niyang kakaiba na talagang matitiis niya ito at kapwa nakaupo sa kanilang mesa. Sa huli, nilainggan ni Maya si Alex na may mapaglarong tingin. Wala talagang imak si Alex. Gusto ba niyang panoorin itong pinapahiya ang ibang tao ng ganito kalubha? Isang magandang ngiti ang ipinakita ni Maya. Roger Graham. Kung tama ang pagkakaalala ko, sumunod ka noon kay Alex sa paligid at tinawag siyang iyong boss. Napakasabik mong pasayahin siya. Kung tatanungin niya pumunta ka sa silangan, hindi ka mangangahas na tumungo sa kanluran. Naging matapang ka na ba ngayon? Paano? Kaya mo bang magsalita sa kanya ng ganito? Hindi ka ba natatakot sa isang bagay na kapaspalad mangyari sa'yo? Tanong niya. Namangha si Roger sa ngiti ni Maya. Maya, nangyari ang sinasabi mo. Mga nakalipas na panahon. Ngayon, alam ng lahat sa California na si Alex ay isang lalaking umaasa sa kababaihan para sa ikabubuhay. Hindi niya deserve ang maging boss ko. Hindi man lang niya deserve na tawagan. Boss niya ako, sabi niya. Ibig sabihin isa kang taksil. Utol ni Maya. Natigilan si Roger. Pakiramdam niya ay uminit ang mukha niya at sobrang inis siya. Samantala, ibinaba ni Alex ang pagkain at tumingin kay Roger. Pwede ka bang mawala ngayon? Huwag istorbohin tayo habang kumakain tayo. Si Roger, na galit at nahihiya matapos siyang tawaging taksil ni Maya, ay binatukan siya kamay sa mesa. Alex, nabubuhay ka ba sa iyong mga panaginip? Isipin mo pareho pa rin kayong tao ka noong nakaraang taon.
Isa kang sirang B** star ngayon at kailangan mo pang umasa na mabuhay ang asawa mo. How dare you speak to me like this? Umungol si Roger. Dapat akong umasa sa aking asawa dahil kaya kong gawin ito. Ano ang kailangang gawin nito kasama mo pa rin? Magwala ka. Ganti ni Alex. Tinabi ni Alex si Roger. Kung patuloy mo kaming iniinis magsisisi ka, malamig na sabi ni Alex. Umalaklak si Maya. Akala ko matatalo mo siya, sabi niya. Sumimsim si Alex sa kanyang inumin. Hindi ako barbarian. Ang paghampas sa isang traidor na tulad niya ay gagawin lamang dumihan mo ang mga kamay ko, sabi niya. Ano ang sinabi mo? Naging malungkot ang mukha ni Roger. Rockefeller, umalis ka na dito ngayon din. You're not welcome here, dagdag niya. Sa anong batayan? Ikaw ba ang may-ari nitong restaurant? Tanong ni Alex. Sakto namang may lumapit na babae na may makapal na makeup. Ako ang may-ari ng restaurant na ito, sabi niya. Tumangala si Alex. Shayna Morrison. Restaurant mo ba ito? Nagtatakang tanong niya na may tono. Kaklase niya rin pala ang babaeng ito noon pa. Noong college, ginabol pa ni Shayna si Alex. Sa kasamaang palad, ang kanyang itsura ay masyadong katamtaman. Para sa kagustuhan ni Alex. Para sa kadahilanang ito, palagi siyang may sama ng loob sa kanya. Tama iyan. Tumingin si Shayna kay Alex na may sarkastikong ngisi sa mukha. Alex, hindi na katulad ng dati. Hindi na ikaw ang rich kid from the pamilyang Rockefeller na dati ka. Inihiling ka ni Mr. Graham na umalis para sa iyong sarili. Mabuti. Kung nalaman ng iyong asawa, si Lady Dorothy Essex, na may kasama kang buffet na babae, titigil na siya sa pagpapakain sa iyo. Nakakatakot iyan. Iyon ang dahilan kung bakit dapat kang umalis. Hindi ko gagawin. Charge you this time, dagdag ni Shayna. Lalong lumilitaw ang intrigang kumikislap sa mga mata ni Maya. Mukhang siya nga. Naghihintay ng isang palabas na magaganap. Paano kung hindi ako umalis? Shayna, ito ang iyong restaurant. Dapat mas matalino ka dito. Kung pinaalis mo ang isang customer na tulad ko ng walang dahilan, maaari akong tumawag para magreklamo. Gagawin ko kahit mag-publish ng post online. Sigurado ka bang kakayanin mo? Nagtaas ng kilay si Alex at sinabing. Natahimik agad si Shayna. Sa industriya ng serbisyo sa pagtutustos ng pagkain, ang mga customer ay parang mga Diyos. Hindi talaga naglakas loob si Shayna tanggapin ang mga kasunod na kahihinatnen. Malamig na single ni Roger. Anong kinakatakutan mo, Shayna? Nasasakupan kita kung mayroon man nangyayari. Magiging panangga mo ang Paradise Corp. Kung apektado ang iyong brand, ang Paradise Corp. Gagawing cafeteria ng staff ng kumpanya ang restaurant mo, aniya. Nang marinig ito ni Shayna ay agad siyang lumakas ang loob. Paglingon ko siya. Nanawagan para sa seguridad. Samantala, biglang naramdaman ni Alex na may dumampi sa kanyang balat. Maya-maya, naramdaman niya na iyon. Pinti ng isang tao. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 458. Paanong hindi alam ni Alex Rockefeller ang nangyayari? Dapat itong si Maya Howards na itinanggal ang kanyang mataas na takong, hinawakan ng kanyang balat ng kanyang mga daliri sa paa. Tumingon si Alex kay Maya na may pagtataka sa mukha. Gumawa ng hukang motion si Maya gamit ang kanyang daliri. Samandal si Alex at nagsimulang bamulong si Maya sa kanyang tenga. May ngiti sa kanyang mukha. Pinagmasdan ito ni Roger na may matinding selos. Nais niyang mapatay niya si Alex at lumapit kay Maya ng mag-isa. Nag-develop na siya ng feelings for Maya ever since naging sila ay nag-aaral pa rin pero hindi nagkaroon ng pagkakataong mapalapit sa kanya. Nung nagkita ulit sila after ilang taon, si Maya ay naging mas maganda, maamo, at mas nakakaakit. Nakaramdam ng matinding tukso si Roger. Sabi mo, Paradise Corp. Kung umalis ang Paradise Corp, titigil ka ba sa pagiging ganyan mayabang at hindi gaanong nakakainis? Bilang iyong dating amo, sa tingin ko ay pinapasan ko ang responsibilidad ng pag-akay sa iyo sa tamang landas, sabi ni Alex. Pagkasabi pa lang ni Alex ay tumawa ng malakas si Roger. Alex, sino ka sa tingin mo sinusubukang manakot? Sa tingin mo ba ikaw lang ang makakasira ng Paradise Corp? Iyon lang mangyayari kung sumisikat ang araw mula sa kanluran, sabi ni Roger.
Umiling si Alex bago kinuha ang kanyang telepono at gumawa ng dalawang tawag. Isa sa mga tawag ay kay Michelle Yao habang ang isa ay kay Waltz Floor. Huwag mo akong tanungin kung bakit ngunit gusto kong mawala kaagad ang Paradise Corp sa California. Sabi ni Alex. Sige, sasabihin ko sa'yo ang dahilan. I don't like Roger Graham because he won't let me eat siya. Idinagdag. Kagad ang Thousand Miles conglomerate ni Waltz Floor at ang yawl ng pamilya Yawl. Sinimulan ng grupo ang marahas na pag-atake sa Paradise Corp. Sa sandaling ito, sa wakas ay bumalik si Shayna Morrison na may seguridad. Tinuro niya si Alex, kick this person out. Simula ngayon, bawal na siyang kumain sa amin restaurant, seryosong utos niya. Nawala nang masabi ang dalawang security guard. Si Alex ay hindi nagdulot ng anumang gulo. Bakit kailangan nila siyang paalisin? Ito ay isang lubhang nakakasakit na gawa at ito ay magpapakita ng masama sa restaurant. Pero si Shayna ang amo dito. Nang makita ng mga security guard kung gaano siya determinado, wala silang ibang pagpipilian kundi gawin ito ipagtabuyan si Alex. Malamig na tawa ni Roger habang hinihintay ang pagsisimula ng palabas. Tungkol naman sa mga tawag ni Alex. Kanina, hindi niya ito isinasa puso. Naisip niya na baka nagtitiis lang si Alex. Isang gawa. Gayunpaman tungkol mismo sa nagsimulang tumunog ng malakas ang telepono ni Rogers. Nang tingnan niya ito ay nakita niyang tumatawag ang kanyang ama. Umalaklak si Maya. Roger, sa tingin ko dapat mong kunin iyan agad. Sino ang nakakaalam? Paraiso baka nagsara na talaga ang corp. Bulalas niya. Malamig na tumawa si Roger na baka sa mga mata nito ang panghahamak. Niloloko mo ba ako? Kung siya ay. Kaya kung gawin ito, tumalon ako sa ika-18 palapag ng gusaling ito, he proclaimed habang sinasagot ang tawag. Sa isang iglap, ang kanyang ama, si Louise Graham, ay narinig na sumisigaw sa telepono, ikaw. The asterisk starred. Sinong sinaktan mo dyan? Sino ang pinigilan mong kumain? Mayroon ka bang ideya na ang Paradise Corp ay ginawa para sa dahil sayo, basura ka? Kinansela ng Yawl Group ang aming kontrata at gusto ng Thousand Miles conglomerate na huminto sa pakikipagtulungan sa amin. Ang mga bangko ay tumigil lahat ng mga pautang at hinihiling sa amin na bayaran agad ang aming mga utang. Tell me, anong gagawin natin? Ang tanging paraan para sa Paradise Corp ay magdeklara ng bangkarota para mapawalang bisa ang ating mga utang. Gagawin namin lahat ay kailangang tumalon sa isang gusali. Sigaw ni Luis. Buzz. Hindi makapaniwala si Roger sa narinig habang pinakikinggan niya ang galit na sigaw ng kanyang ama. At this moment, walang ibang laman ng puso niya kundi ang matinding takot nang tumingin siya kay Alex. Badam. Lumuhad si Roger sa harap ni Alex ng malakas. Kabanata 459. Alex, boss, nakikiusap ako sa iyo. Patawarin mo ako. Mangyaring matitira ang Paradise Corp. Ako eh. Nagmamakaawa sa'yo. Talagang natakot si Roger Graham ngayon. Bago naging matagumpay ang Paradise Corp, ang pamilya Graham ay isang grupo ng mga normal mga mamamayang naninirahan sa isang lugar na naghihirap. Ang buong pamilya ay nanirahan sa isang maliit na bahay humigit kumulang 50 metro kwadrado. Tuwing umuulan ng pusa at aso sa labas, umuulan tumagos sa bubong. Tumating ang panahon ng taglamig at lahat sila ay nanginginig sa lamig. Talagang ayaw ni Roger na bumalik sa ganoong kalagayan ng pamumuhay muli. Kung iyon ang mangyayari. Kaso, mas gusto niyang tumalon sa gusali mula sa ika-18 palapag. Si Shayna Morrison, na nakatayo sa malapit, ay lubos na nabigla. Mabilis siyang lumapit kay Roger para tulungang makatayo. Ginoo. Graham, anong ginagawa mo? Hindi ba siya? Isang lalaki lang na umaasa sa babae para mabuhay. Bakit ka pa nagmamakaawa sa kanya sa iyong mga tuhod? Mababantaan pa kaya niya ang Paradise Corp? Mamamatay ang mga tao sa kakatawa, she said. Pumalakpak. Inawakan ni Roger si Shayna at itinulak ito ng malakas. Dahil sa kawalan, nawalan ng balanse si Shayna at bumagsak sa lupa. Sinimulan siyang sampelan ni Roger. Sino ba ang sinabi mong umaasa sa mga babae? Ito ang amo ko. Ikaw ang umaasa sa iba. Ang iyong buong pamilya ay nakasalalay sa iba. Siya ay sumigaw. Isa itong buffet restaurant at si Shayna ang may-ari.
Nang makita ng mga security guard na tinamaan ang kanilang amo, hindi agad sila nakayanan marahas na sinuntok at sinipa si Roger. Sinimulang kilitiin ni Maya Howards ang mga paa ni Rockefeller sa ilalim ng mesa. Ano ang nangyayari? Napatingin si Alex kay Maya. Siya ay gumagalaw ng higit pa at pataas sa kanyang binti. To the point na dumampi na ngayon ang mga daliri niya sa hita niya. Are you trying to seduce me? Isip ni Alex. Bakit hindi tayo umalis? Mahinang tanong ni Maya. Isang malaking eksena ang naganap sa restaurant. Hindi mabilang na mga tao ang natipon ngayon sa paligid nila. Paano sila nagpatuloy sa pagkain? Deal. Pero na. Inawakan ni Alex ang bukong-bukong ni Maya at bahagyang kinamot ang kanyang binti gamit ang kanyang mga kuko. Alam niyang takot na takot itong makukulit. Sa totoo lang, napabuntong hininga si Maya. Inayla niya ang paa niya sa bilis ng kidlat, kumatok ang kanyang tuhod sa ilalim ng mesa habang ginagawa niya ito. Napakasakit kaya kinagat niya ito. Ibabang labi, ilang beses na iniikot ang mga mata kay Alex. Nang makita ni Roger si Alex na nakatayo, mabilis itong humakbang. Boss, nagmamakaawa ako. Ikaw, patawarin mo kami. Malamig na tinignan ni Alex si Roger habang umiiling. Hindi ako karapat-dapat na maging boss mo. Ako. Hindi ka karapat-dapat na tawagin akong boss. Roger, may isa lang akong sasabihin sa iyo at sa iyo. Ama. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ginagawa nating mga tao. Dapat mong iwasan ang paggawa ng mga immoral na bagay. Sigurado akong hindi mo nakalimutan kung paano naging matagumpay ang Paradise Corp, hindi ba? Nagawa ka ng tatay ko na maging matagumpay. Ganon din, magagawa din kita. Bumabagsak. In this world, there's a remedy for everything but regret, Alex. Sabi. Bang. Sinipa ni Alex si Roger bago hinayla si Maya at lumabas ng restaurant. Pagkatapos nito, hindi na tumuloy ang dalawa sa anumang magarbong restaurant, ngunit sa halip ay tumakbo sa isang pagkain sa kalye na hindi masyadong malayo. Ito ay isang sikat na lumang kalye sa California na napunta sa pagkakaroon mula noong Middle Ages. Ito ay may mahabang kasaysayan at dinarayo ito ng mga bisita araw-araw. Batayan. Inayla ni Maya si Alex sa kanyang kamay nang madaanan nila ang iba't ibang mga merchant at stalls. Siya ay kasing saya ng isang ibon na pinalabas sa hole nito. Maganda na si Maya. Sa sandaling ito, ang kanyang masiglang alindog ay nakakuha ng higit na atensyon mula sa hindi mabilang mga bystanders. Ang kanilang mga bibig ay natatakpan ng mantika ng iba't ibang mga delicacy, kasama na tofu na may minced meat, tuhog ng tupa, cuttlefish roe, at pineapple fried rice. Umikot si Maya sa pwesto, umiikot ang buhok sa ere. Tapos tumingin siya kay Alex. Hindi ko nagkaroon ng ganitong mga delicacy sa mahabang panahon. Napakasaya ko ngayon. Bulalas niya. Hindi ito ang mga exotic. Maaari kang mag-order ng mga ito online at maaari mong makuha ang mga ito. Kahit kailan mo gusto, sabi ni Alex. Pinandilatan siya ni Maya ng mata. Ang tanga. Naiisip niya. Kadalasan, ang pagkakaroon ng isang masarap na pagkain ay nagsasangkot ng kalooban ng isang tao at ang kumpanya na kanilang kinakainan. Ang huli ang pinakamahalaga. Little brother, there's something on your lips, tinuro ni Maya ang bibig ni Alex at sinabi. Tinapa ni Alex ang labi niya. Nandyan pa ba? Oo, sagot ni Maya. Ano naman ngayon? Tanong ni Alex. Kabanata 406 na po. Nandyan pa rin. Maaaring isang uri ng sarsa. Hindi ito lumalabas. Kakailanganin mo ng basa. Tuwalya. Dito, hayaan mo akong tulungan ka, sabi ni Maya Howards. Lamingga-lingga siya sa kanyang pitaka ngunit wala siyang nakitang basang tuwalya. Lalaban ko ito sa banyo. Sabi ni Alex Rockefeller. Ang pampublikong banyo ay ilang mga paraan mula dito. Kailangan nating bumalik sa panimulang punto. Ako. May ideya ka, sabi ni Maya. Ano ito? Tanong ni Alex. The next second, Maya circled her arms around his neck and pressed her red lips. Laban sa kanya. Nawala nang masabi si Alex. Pakiramdam niya ay tinamaan siya ng kidlat at ang kanyang isip ay naging ganap na blanko. Walang kamalay-malay na inilagay niya ang mga kamay sa baywang niya. Samantalang si Maya na parang nabuhayan ng loob ay lalo pang lumakas.
Emosyonal na kasangkot. Sa paligid nila ay maraming naglalakad, lahat nakatingin sa gwapong ito mag-asawa. Bagamat nakasanayan na ng mga tao na makita ang mga mag-asawang hawak at hinahalikan sa publiko. Ang mga ganitong pangyayari ay kadalasang naganap ng napakaikli. Ang isang halik ay hindi nagtagal kaysa sa isang pangalawa. Gayunpaman, ang nangyayari sa harap nila ay isang pambihirang tanawin. Halos 20 segundong naghalikan sina Alex at Maya. Nang bitawan niya si Alex, mukha niya namumula. Agad niyang hinawakan si Alex sa kamay niya at nagsimulang tumakbo. Matapos tumakbo saglit, tumingin si Alex kay Maya. Ate, may asawa na ako. Ano ka lang? Ginawa. Hindi tama, sa tingin mo ba? Tanong niya. Umuso si Maya. Bakit hindi mo sinabi yan noong nagkakagulo kayo ni Waltz? Tama, tanong niya. Ito, nauutal na sabi ni Alex. Magsasalita pa lang sana si Alex, may kakaibang amoy na biglang bumalot sa ilong niya. Siya. Kahit na naramdaman ng isang banayad na kakanyahan na nagmumula sa kung saan. Matapos tumingin sa paligid. Mabuti na pagtanto niyang nagmula ito sa isang lugar na nagbebenta ng mga halamang bonsai. Ang banayad na amoy ay nagmula sa isang maliit na halaman na kasing laki ng palad ng tao. Malamig na octagon na bulaklak. Halos mapasigaw si Alex. Sa Ultimate Book of Medicine, mayroong mga pagpapakilala ng iba't ibang espiritual na damo. Ang Frosty Octagon na bulaklak ay isang napakabihirang uri ng espiritual na damo. Ang mga talulot nito ay maaaring masintisay sa cryopills na lubhang kapaki-pakinabang para sa mga taong nagtanim martial art techniques na may katangiang cryo. Sa katunayan, kabilang din ito sa mga halamang gamot na ginamit upang gamutin si Holly Yates ng karamdaman. Mabilis na lumapit si Alex at kinuha ang palayok para pagmasdan ng bulaklak. Sa kasamaang palad, ito ang Frosty Octagon na halaman ay hindi magiging namumulaklak ng anumang mga bulaklak sa mahabang panahon. 3 dahon lamang ang lumitaw ngayon at ang mamumulaklak lamang ang bulaklak kapag ganap na tumubo ang lahat ng 8 dahon. Dahil ang bawat dahon ay gagawin nangangailangan ng 1 buong taon upang ganap na lumago, kailangan niyang maghintay ng 5 taon para sa natitira 5 dahon. Pagtatagal ito, hindi niya kayang maghintay. Puntong hininga. Maingat na umiling si Alex. Magkano ang halaga ng halaman na ito? Siya casually nagtanong ng may-ari ng tindahan. Kahit na ang 5 taon ay isang napakahabang panahon, walang dahilan upang hindi makakuha ng ganoon. Bihirang kayamanan ngayong nakita na niya ito. Ang may-ari ay isang pandak, matandang lalaki na tila nasa edad 50 o 60. Tumingin siya pataas kay Alex. Bata, alam mo ba kung anong uri ng halaman ito? Tanong niya. Pumalo ng puso ni Alex. I actually don't know what it is, pero ang bango talaga. Pwede ba sabihin mo sa akin kung anong uri? Tanong ni Alex. Umiti ang matanda at umiling. Hindi ko rin alam kung ano iyon. Ako ay random na natagpuan ito at dinampot. Kung gusto mo, maaari kong ibenta sa iyo sa halagang $20, aniya. $20 para sa isang tangkay ng may yellow octagon na bulaklak. Kahit na hindi pa ito ganap na lumaki, ito ay isang pagnanakaw ng isang bargain. Ayon sa Ultimate Book of Medicine, kapag ang mga Frosty Octagon na bulaklak ay ganap na mature, kahit mayayamang tycoon at nangungunang eksperto ay ipaglalaban sila. Ito ay hindi isang pagmamalabas upang sabihin na ang mga bulaklak na ito ay hindi mabibili ng salapi. Agad na naglabas ng pera si Alex at binili ang halaman. Sir, gusto ko ang ganitong uri ng halaman. Maaari mo bang sabihin sa akin kung saan mo ito natagpuan? Tanong ni Alex. Napatitig ang matanda kay Alex. Nabente ko ba ito sa sobrang mura? Tanong niya. Umalaklak si Alex. Tapos na ang pangangalakal. Walang refund na maaaring gawin. Gayunpaman, kung makakita ka ng higit pa sa mga ito, bibilhin ko silang lahat sa halagang $50 bawat palayok. $50. Ganoon karami. Sige, sige. Iwanan ang iyong numero. Tatawagan kita kung mahanap ko anuman, tumango ang matanda. Isinulat ni Alex ang kanyang numero bago bumalik sa Maple Villa kasama si Maya at ang halaman. Ate, pupunta ako sa lugar ng pamilya Yaul. Gusto mo bang sumama? Tanong ni Alex. Maya. Dahil narito ang pinuno ng pamilya Pattinson, tiyak na kailangan ni Alex.
makipagkita sa kanya. Sobrang pagod ko. Wala akong ganang gumalaw. Makakaalis ka nang wala ako. Sabi ni Maya. Sige. Magpapalit ako, sabi ni Alex bago umakyat sa itaas. Pagpasok niya sa kanyang silid ay nagulat siya sa kanyang nakita. The asterisk man. Ano ang nangyayari? Tanong ni Alex. Kabanata 461. Pumasok si Maya Howard sa silid nang marinig niya ang boses ni Alex Rockefeller. Parehas siyang nabigla sa nakita. Nakabukang bibig at mata niya at baka sa mukha niya ang hindi makapaniwala. Ang tanging nakikita niya ay ang silid ni Alex ay puno ng makulay, berdeng mga dahon at baging kahit na sa kanyang kama. Parang eksena ito sa The Wizard of Oz. Ito. Anong nangyari? Bakit ang daming baging? Hindi ko rin alam. Parang ang Devil's Ivy ko. Itinulak ni Alex sa tabi ang mga nagkukross na baging sa kanyang harapan at naglakad papasok sa silid. Sa katunayan, sa kalaunan ay nakita niya na ang mga baging na ito ay nagmula sa isang palayok sa balkonahe. Ang problema ay ang pot ng Devil's Ivy ay mukhang normal pa rin kagabi. Sa katunayan, ito at parang normal din kaninang umaga. Nakapagtataka, ang kakaibang pangyayaring ito ay nangyari lamang makalipas ang kalahating araw. Sumunod si Maya sa likod at hinawakan ang braso ni Alex. Maaaring naging espiritu. Tanong niya. Sandaling hindi nakaimik si Alex. Kung ang Ivy ng Diablo ay maaaring maging isang espiritu, nangangahulugan ba iyon na ang isang carrot ay maaaring maging isang Diyos din? Ang eksenang naganap sa kanilang harapan, gayunpaman, ay talagang kakaiba at walang paraan upang ipaliwanag kung paano ito nangyari. Naalala ko na, sigaw ni Alex. Ano ang naalala mo? Tanong ni Maya. Ito ay isang tipak ng lupa, sabi ni Alex. Kagabi, naglagay siya ng isang tipak ng lupa na naglalaman ng espesyal na essence sa palayok. Bukod doon, wala pang kakaibang nangyari. Anong uri ng lupa? Tanong ni Maya. Dahil bahagi ng pamilya si Maya, walang dahilan si Alex para maglihim sa kanya. Kaya naman, sinabi niya sa kanya kung saan nanggaling ang lupa. Isang funerary object na ninakaw ng mga Tomb Raider, sabi mo. Iyan ay napakaganda. Ito ba ay isang uri ng banal na lupa? Tanong ni Maya na kumikinang ang mga mata. Nagsimulang maghanap si Alex ng isang bagay sa Ultimate Book of Medicine. Sa tingin ko baka nalaman ko na kung ano iyon. Marahil ito ay isang tipak ng espiritual na lupa, Alex. Sabi sa pagitan ng pagtawa. Ano ang espiritual na lupa? Tanong ni Maya. Ang sabi-sabi na ang espiritual na lupa ay isang uri ng makalangit na kayamanan na maaaring sumipsip ng kakanyahan sa pagitan ng langit at lupa na magbubunga ng mga espiritual na halamang gamot. Alamat. Na ang ilang bihirang at mahalagang gamot ay maaari lamang linangin gamit ang espiritual na lupa. Samantala, kung ang mga normal na halamang espiritual ay itinanam sa espiritual na lupa, ang rate ng paglago nito ay magiging mapahusay. Sa katunayan, tulad ng mga halamang gamot, ay lalago pa kaysa sa kung saan man itinanam, paliwanag ni Alex. Nakikinig si Maya sa sobrang sindek. Totoo ba ang sinasabi mo? Mayroon bang ganitong mahiwagang bagay? Tanong ni Maya. Malaki ang mundo at maraming kakaibang bagay dito. Maraming bagay ang umiiral kahit na hindi pa namin sila nakita. Malalaman natin kung ito ay talagang espiritual na lupa sa pamamagitan ng isang experiment, sabi ni Alex habang hinihila ang Devil's Ivy palabas ng pot. Matapos tanggalin ang halaman, ang tipak ng malagkit na espiritual na lupa ay buo pa rin. Wala sa mga ito ay nasayang. Pagkatapos noon, inilagay ni Alex ang Frosty Octagon na bulaklak na binili niya. $20 sa palayok. Ngayon, maghihintay sila at tingnan kung epektibo ito. Matapos itapon ang lahat ng mga baging sa silid sa labas ng villa, pumunta si Alex sa lugar ni Yaol. Sa sarili niya. Bago pumunta doon, inihanda niya ang kanyang sarili para sa pinakamasama. Halimbawa, handa si Alex na harapin ang matanda kahit na maging siya. Nagalit at gusto siyang patayin para ipaghiganti ang kanyang anak at apo. Gayunpaman, hindi yun ang kaso nang dumating siya. Magalang na yumuko si Nathan Pattinson kay Alex. Nathan Pattinson ng Pattinson pamilya ay nalulugod na makilala kay Grandmaster Alex. Pumalo ng puso ni Alex at nagsimula siyang maglabas ng mga alon ng chi energy.
Biglang naramdaman ni Nathan ang isang malakas na puwersang nagangat sa kanyang katawan sa ere. Ginagamit ni Alex ang kanyang panloob na puwersa sa labas. Sa katunayan, si Alex ay isang telekinetic grandmaster. Noong una, may pagdududa pa rin si Nathan sa kanyang puso at gusto niyang makahanap ng pagkakataon na subukan ang tunay na kakayahan ni Alex. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakita ay paniniwala at kung ano man ang narinig ng isa ang isa pa ay maaaring hindi totoo. Ngunit pagkatapos ng karanasang ito, sigurado si Nathan na ang lalaki. Bago sa kanya ay ganap na isang telekinetic grandmaster. Sa sandaling iyon, mas naging magalang ang mga ekspresyon ni Nathan. Kabanata 462. Hindi na maglakas loob na subukan ni Nathan Pattinson si Alex Rockefeller. Nang makamit ang kanyang layunin, inalis ni Alex ang kanyang chi energy. Sa katunayan, palihim pa niyang nilunok ang 2 blood energy pills. Ulo ng Pattinson pamilya, pinatay ko ang apo mo sa isang suntok at sinaksak ko ang iyong anak hanggang sa mamatay ng kahoy. Pero pumunta ka pa rin para makita ako at yumuko sa akin. Wala ka bang balak na ipaghiganti sila sa pagkamatay? Casual na tanong ni Alex. I dare not, sabi ni Nathan sabay saludo ang mga kamay. Hindi ka ba maglakas loob na gawin ito o ayaw mong gawin ito? Malamig na singal ni Alex. I don't dare, and I don't want to, mabilis na sagot ni Nathan. Malamig na ngumiti si Alex at tumingin sa kanya. Masasabi ni Alex sa isang sulyap na si Nathan ay talagang eksperto sa Earth. Kung sila talagang nagsimulang makipaglaban, maaaring hindi siya maprotektahan ng mystic armor ni Alex. Siya ang pinakamalamang nahahagupitin hanggang mamatay. Ngunit dahil penik ito ni Alex, hindi niya kayang maging mahiyain. Bakit ganon? Tanong ulit ni Alex. Sa mundo ng sinaunang martial arts, hindi dapat iniinsulto ang mga grandmaster. Kahit sino mang insulto ang isang grandmaster ay dapat mamatay. Ang aking apo at anak ay nag-overestimate sa kanilang sarili at talagang hindi ka iginagalang isang grandmaster at sinaktan pa ang iyong asawa. Ang kanilang pagkamatay ay hindi dapat pagsisihan. Bakit ko sila ipaghihiganti? Patuloy ni Nathan. Ganoon ba? But they're of your own flesh and blood, sabi ni Alex. Marami akong apo at marami rin akong anak. Walang masama sa pagkawala ng isa o dalawa, sabi ni Nathan. You're sick, sabi ni Alex matapos titigan ng matagal si Nathan. Ano? Natigilan si Nathan. Hindi niya inaasahan na si Alex ang lalaitin siya ng ganito noong siya na sobrang sunod Sonyerin. Determinado ba si Alex na patayin ang lahat sa pamilya Pattinson? Si Nathan ay dalubhasa pa rin sa daigdig anuman at mayroon siyang dignidad. Biglang tumingin sa kanya. Naging tangkay. Sabi ko, may sakit ka. In fact, grabe ang sakit mo, deklare ni Alex. Saglit, tila bumaba ang temperatura. Ang mga ekspresyon sa mukha ni Keith Yaul ay nagbago ng husto. Inatak niya bigla si Michelle. Napatras si Yaul ng ilang hakbang, natatakot na baka umatake si Nathan ng walang babala, sinunggaban siya at pinilit na sumuko si Alex. Pero agad ding nagsalita si Alex. Nasugatan ng iyong pangunahing enerhiya, hindi ba ang daloy ng chi sa iyong energy core ay hindi maayos at paminsan-minsan ay nagdurusa ka ng sakit? Bagamat itinuturing kang eksperto sa Earth ngayon, hindi ka mas malakas kaysa peak mystic na rango sa katotohanan. Sa katunayan, kahit na pagkatapos ng pakikipaglaban sa mahabang panahon, hindi ka kahit kasing ganda ng rango ng peak mystic. Tama ba ako? Sabi ni Alex. Sa wakas ay naunawaan ni Nathan na tinutukoy talaga ni Alex ang kanyang tunay na karamdaman noong siya may sakit daw siya. Biglang nagulat si Nathan. Ito ang kanyang sikreto at maging ang mga miyembro ng family niya. Hindi alam ng pamilya Pattinson ang tungkol dito. Ang pamilya Pattinson ay maaari lamang magtatag ng sarili. Sa isang mataas na posisyon sa North Tokyo at kumuha ng tonelada ng mga mapagkukunan sa isang eksperto sa Earth tulad ng siya sa paligid. Kung may lumabas na balita na nasugatan ng kanyang top energy core, ang katayuan ng pamilya Pattinson ay mangyayari ibababa ng malaki. Gayunpaman, ang nakakagulat na buksan kaagad ni Alex ang kanyang sikreto. Napakalakas talaga ni Alex. Elder, walang makakatakas sa iyong mga mata. Ako ay lubos na humanga. Ulalas ni Nathan.
Kapag nasugatan ang iyong nangungunang enerhiya, umaasenso sa divine rank at naging telekinetic. Ang Grandmaster ay katumbas ng pangarap ng isang Hangul. Hindi ka magiging Grandmaster. Gayunpaman, hindi ito ganap na walang pag-asa, sabi ni Alex. Elder, ang sinasabi mo ay... Biglang natuwa si Nathan. Kaya ko itong gamutin at ayusin ang iyong nangungunang enerhiya core upang maaari kang maging karapat-dapat na umunlad bilang isang Grandmaster muli, sabi ni Alex. Buzz. Biglang nawala ng hininga si Nathan, nanginginig ang mga kamay at paa. Elder, ito, sabi ni Nathan. Hindi ako ang iyong nakatatanda. Kasing edad ko lang ang apo mo, si Scott Pattinson. Ikaw. Can call me Mr. Rockefeller, mahinahong sabi ni Alex. Ikaw ay sapat na matalino upang malaman kung ano ang gagawin. Umili. Palagi kong nagustuhan ang pakikitungo sa mga matatalinong tao. Bakit hindi tayo gumawa ng deal? Alex. Nagtanong. Pakituloy, Mr. Rockefeller, mabilis na sabi ni Nathan. Maaari kong ayusin ang iyong top energy core at bilang kapalit, magtatrabaho ka bilang alipin ko sa loob ng 2 taon. Paano tunog ba iyon? Tanong ni Alex. Pagkasabi pa lang ni Alex nito ay nagulat ang lahat. Si Keith at Michelle ay nanlalaki ang mga mata habang nakatitig kay Nathan, nagtataka kung ano ang pipiliin niya. Kabanata 463. Hindi pa rin gaanong naiintindihan ni Keith Yaul at Michelle Yaul ang mga Grandmaster. Naisip nila na hindi matitiis ni Nathan Pattinson ang gayong kahihiyan at gagawin niya ito magkaroon ng outburst doon mismo, nakikipaglaban kay Alex Rockefeller sa kanyang buhay. Ngunit sa sumunod na sandali, napatulala sila nang makitang napaluhod si Nathan. Sa harap ni Alex. Salamat sa iyong kabutihan, Master. Bulalas ni Nathan. Penonibik. Sandaling katahimikan. Ang mga ekspresyon sa mukha ni Keith at Michelle ay nagbago ng husto. Silang dalawa tulala. Ito ay isang napakalakas na eksperto sa Earth sa mundo ng martial arts. Pwede si Nathan single-handedly natalo ang buong pamilya Yaul pero heto, nakaluhod talaga sa harap ni Alex at tinatawag siyang amo. Ito ay simpleng hindi maisip. Ngunit kakaunti ang ginawa nila. Alam mo, napakabihirang at nakakatakot ang mga telekinetic Grandmaster. Sa buong Amerika, ang kanilang. Ang mga numero ay kakaunti at malayo sa pagitan. Si Nathan ay sabik na sumulong sa susunod. Ito sa hindi mabilang na taon. Paano niya pakakawalan ang ganitong pagkakataon ngayon? Kalimutan ng tungkol sa pagkawala ng isang anak na lalaki o isang apo, hindi siya tatutol kahit na kailangan niyang mawala ang lahat sa kanyang mga apo. Maaari siyang palaging magkaroon ng higit pang mga apo. Hanggat hindi naputol ang kanyang bloodline, walang dapat ikatakot. At saka, sa kanyang edad, siya ay naging walang pakialam sa kanyang mga anak at mga apo. Ang pagkamit sa kaharian ng Grandmaster ay palaging ang kanyang pinakamalaking pangarap. Tayo. Hindi mo ako kailangang tawaging Panginoon mo. Kung talagang kinikilala mo ako bilang ang iyong Panginoon, ang hayaan kang umunlad bilang isang Grandmaster sa loob ng 2 taon ay walang mahirap. Walang pakialam na sabi ni Alex. Salamat. Sir, magalang na sagot ni Nathan. Michelle, ikuha mo ako ng panulat at papel, sabi ni Alex kay Michelle. Maya-maya, bumalik si Michelle na may dalang panulat at papel. Nagtala si Alex ng listahan ng mga gamot. Mga halamang gamot. May ipapagawa ako sa iyo. Pumunta at kunin ang mga halamang gamot na ito. Kapag tapos ka na, halika rito. Gagawa muna ako ng bote ng gamot para sugpuin ang pagbabalik ng iyong pang-itaas pinsala sa core ng enerhiya. Pagkatapos nito, pupunta ka at magtrabaho para sa akin. Kung hindi, isang eksperto sa Earth. Parang baka mapatay ka ng isang Mystic Rank fighter someday, sabi ni Alex noon pag-abot ng papel kay Nathan. Additionally, I'll give you some chi, sabi ni Alex pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Pagkatapos ay idiniin niya ang kanyang palad sa dibdib ni Nathan at tinago ang isang malaking halaga ng regenerative chi energy sa katawan ni Nathan. Sa sumunod na segundo, mahimalang naramdaman ni Nathan ang masakit na bahagi ng kanyang energy core. Gumagaling ng kaunti. Badam. Napaluhod na naman si Nathan. Sa pagkakataong ito, mas lalong lumalim ang tingin niya gumagalang kaysa dati. Sa katunayan, sa kanyang mga mata ay isang pakiramdam ng paggalang. Salamat sa ang iyong biyaya, Master, sabi niya. Umalis ka na.
Gather these herbs as quickly as you can, sabi ni Alex habang kumakaway dismissively kay Nathan. Magalang na tumango si Nathan at umalis bilang utos. As of now, si Keith at Michelle ay tumingin kay Alex na parang si God mismo ang tinitingnan nila. Si Alex gayunpaman ay lihim na gumaan. Ang kanyang pagpapanggap ay gumana. Kung ito man ay angat kay Nathan gamit ang kanyang chi energy o ang pag-imbugan kay Nathan. Regenerative chi, bago ito, ang layunin ay takutin si Nathan. Buti na lang kay Alex. Ang katawan ay naglalaman ng chi energy at hindi panloob na puwersa kaya naman lubos na naniwala si Nathan kay Alex. Kung hindi, nalantad ang kanyang bluff. Sa sandaling hinamon ni Nathan si Alex na makipag-away, matutuklasan niya na si Alex ay isang manloloko. Asterisk si Richit asterisk. Alex, ang galing mo. Alam kong kakayanin mo talaga ang pamilya Pattinson. Bulalas ni Michelle habang nakatingin kay Alex, kumikinang ang maganda nitong mga mata at mukha puno ng paghanga. Napangiti si Alex. Pamilya niya lang ang nakakaalam ng mga personal niyang bagay. Mabilis siyang nagbago. Mga paksa. Tinawagan kita kanina, asking you to deal with Paradise Corp. You were very mabisa. Mabuti yun, sabi niya. Noong nasa buffet restaurant sina Alex at Maya Howards, bumulong si Maya. Kanyang tainga para sabihin sa kanya na karamihan sa mga negosyo ng Paradise Corp ay nakadepende sa Yawl Grupo. Kaya naman tinawagan ni Alex si Michelle at hiniling na ayusin ang mga bagay-bagay. Malamig na tumawa si Michelle. Ang Paradise Corp ay isang maliit na kumpanya lamang. Tatagal lang ito ng ilang minuto para maalis ito. Huwag na nating pag-usapan ito. Alex, naipon ko na lahat ng gamot mga damong kailangan para sa gamot na pangtanggal ng peklat. Maaari mo bang isagawa ang paggamot sa akin ngayon? Tanong niya. Malapit na. Balik tanong ni Alex. Pinag-uusapan natin ang mukha ko dito. Siyempre, hands on deck lahat, sabi ni Michelle. Umalaklak si Alex. Ano ang maaaring mas mahalaga kaysa sa mukha ng isang batang babae? Hindi lang si Michelle ang kanyang sarili kundi ang buong Yawl family ang focus ngayon sa kanyang mukha. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 464. Si Alex Rockefeller ay hindi eksaktong tanga. Alam niya kagad kung ano ang nasa kay Keith Yawl na isip. Si Alex ay nagpanggap na isang grandmaster, pinilit ang pamilya Pattinson na magpasakop. At ginawang alipin niya si Nathan Pattinson. Hindi na makapaghintay si Keith na pagandahin muli si Michelle Yawl at itali siya sa kama ni Alex. Pagkatapos nito, magagawa ni Keith na panatilihin si Alex sa paligid ng pamilya Yawl. Sa kasamaang palad. Masyadong halata ang intensyon ni Keith at kahit si Alex ay makitulog sa isang babae, ito hindi si Michelle. Si Alex ay hindi pa natulog sa sarili niyang asawa, si Lady Dorothy Essex. Dalhin mo sa akin ang mga halamang gamot. I'll get you after I'm done crafting, sabi ni Alex. Subukan. Ipunan ang iba pang mga halamang gamot sa lalong madaling panahon. Nasira ang iyong energy core. Mas maaga itong gumaling, mas mabuti ito. Kung hindi kapag ang karamdaman ay nabuo ang iyong. Ang mga pundasyon ay magiging hindi matatag. Malaki ang epekto nito sa iyo sa hinaharap, sabi ni Alex. Huwag kang mag-alala. Ipinaalam ko na sa lahat mula sa buong bansa na tipunin ang mga iyon sangkap. Bukod sa 7 araw, isang komperensya para sa pagpapalitan ng mahalagang gamot. Herbs ay gaganapin. Hindi lamang magkakaroon ng mga auction, ngunit papayagan din ang malayang kalakalan. Dapat pumunta ka at tingnan pagdating ng panahon, sabi ni Michelle. Oo naman. Umuwi si Alex dala ang mga halamang gamot. Pagkatapos kumain, nagsimula siyang gumawa ng medicinal clay ni Michelle. Pagkalipas ng 2 oras at nagkaroon siya natapos ang paggawa ng pangtanggal ng peklat na panggamot na luad. Itinago niya ito sa isang lalagyan at inilagay ito sa refrigerator. Bigla siyang nakarinig ng tawa ng isang babae. Pagkatapos ng mas malapitang atensyon, napagtanto niya na galing pala ito sa swimming pool. Nandoon si Maya Howards at waltz floor na lumalangoy. Nakasuot ng magandang bikini, ang kanilang mga sexy at kaakit-akit na katawan ay ang pinakawiles ng bawat lalaki mga pangarap. Iyon. Pinagpawisan ako ng husto. Pwede ba kitang samahan? Mahinang tanong ni Alex habang nakatitig ang 2 magagandang sirena.
Asterisk si Richit asterisk. Kinabukasan sa Villa area ng Golden Manor. Pagkatapos ng kanyang morning jogging sa lugar, umuwi si Serena Y para maligo. Siya noon sombrero na tuklasan niya ang isang itim na bitik na kasing laki ng tansong barya sa ibaba ng kanyang pusod. Sa simula, akala niya ay dumi ito, ngunit hindi niya ito maalis kahit anong mangyari. Sa totoo lang, masakit kapag ginawakan niya ito. Ano ito? Isang pasa ba ito? Bigla niyang naalala ang sinabi ni Alex noong aalis siya kahapon. Ang puso niya. Agad na kinuyom, ngunit mabilis niyang pinawalang bisa ang ideya. Si Alex ay hindi isang Diyos. Paano kaya hinuhulaan niya ang ganitong sitwasyon? Ngayon, nakipag-appointment si Serena sa miracle doctor ng California, si James Coney, para suriin ang kanyang kondisyong medikal. Tama iyan. Pumunta siya hanggang California para makita si James Coney. Alas 9:30, tinahak niya ang daan patungo sa Ganoderma. Matapos siyang makilala ni James, kalahati ang ginastos niya isang araw na sinusuri ang kanyang pulso. Sa huli, umiling siya. MS. Why, pasensya na. Takot ako. Nasa aking mas mababang mga kasanayan sa medikal, tila hindi ko matukoy kung ano ang mali sa iyo. Also, I've never seen this before, and I can't help you, sabi ni James. Ano? Sinabi mo lang ba na hindi mo pa ito nakita at hindi mo ako matutulungan? Nagtaas ng boses si Serena. Niloloko mo ba ako? Hindi ba ikaw ang miracle doctor ng California? Paanong wala kang nakita ito? Alam mo ba kung paano gamutin ang mga tao sa kanilang mga karamdaman? Pwede bang ikaw? Panloloko talaga. Ungol niya. Nang mga oras na iyon, dumating si Sherry Coney sa kanilang tabi. Please, bantayan mo ang tono mo. Nang syempre, hindi man loloko ang lolo ko. Ngunit minsan, ang kakayahan ng isang tao ay mayroon nito. Mga limitasyon. Walang kahit isang doktor na makapagsasabing siya ay nagpapagaling ng lahat ng uri ng sakit. Kung it's cancer, wala talagang magagawa ang lolo ko, sabi ni Cheryl. Ano? How dare you curse me? Sigaw ni Serena. Smack! Galit na galit si Serena, sinampal ng malakas si Cheryl sa kanyang mukha. Napaatras si Cheryl. Gulat at galit na galit, sumigaw siya, paano mo ako nataman? Hindi lang ako ang may lakas ng loob na suntukin ka, kundi may lakas din ako ng loob na punitin itong masungit na klinika. Pababa. Maniniwala ka ba? Galing ako sa Hong Kong, iniisip kong isang himala. Talagang umiiral ang doktor. Isa pala siyang kwek-kwek. Sa katunayan, ang mga taong nagsasagawa ng tradisyonal. Ang gamot ay pawang panloloko, sigaw niya sa sobrang galit. Mukhang galit na galit si James. May tao, itapon ang taong ito. May sariling security guard si Ganoderma at agad namang lumapit ang dalawa sa kanila. Sa huli. Bang-bang. Ang parehong mga security guard ay agad na pinatumba ng mga bodyguard ni Serena. Ibagsak ang masamang klinika na ito. Malakas na utos ni Serena. Kaya tumakbo palabas ang isa niyang bodyguard at sinimulang tanggalin ang sign. Nagkataon namang may pumasok na binata at sinipa ang gwardya kaya lumipad ito kanina bumagsak kay Serena. Natambo sa lupa, napasigaw si Serena sa galit. Kabanata 465. Ang dumating ay walang iba kundi si Alex Rockefeller. Nandito siya para bumili ng mga tradisyonal na halamang gamot. Natapos na ang paggawa ng peklat ni Michelle Yaul pangtanggal na gamot kagabi, kailangan pa niya ng karagdagang tradisyonal na mga halamang gamot na ihahalo kapag gumagamit ng gamot. Iyon ang dahilan kung bakit siya napunta sa Ganoderma. Sa kanyang pagtataka, may isang tao punitin na sana ang sign ni Ganoderma nang dumating siya. Ito ay mapangahas. Alex. Masayang sigaw ni Cheryl Coney nang makita niya si Alex na papasok at siya agad tumakbo sa kanya. Napansin ni Alex ang mga fingerprint sa kanyang mukha at agad na nagalit. Sinong sumampal? Ikaw. Tanong niya. Dahil sa nag-aalalang tingin ni Alex, napaluha si Cheryl. Itinuro ng isang pasyente sa Ganoderma si Serena Y na ngayon ay nasa lupa. Ang babaeng ito noon yung sumampal sa kanya. Dumating siya upang magpatingin sa doktor ng himala, si James Coney, ngunit noong sinabi niyang hindi niya siya matutulungan, sinimulan niya itong sigawan. Hindi lang niya sinampal si doktor. Ang apo ni Coney, gusto pa niyang sirain ang lugar na ito. Napakayabang niya. Noon lang napansin ni Alex si Serena.
Ikaw talaga, nakangusong sabi ni Alex. Galit na galit si Serena nang makita si Alex. Ikaw kasi, sinungaling ka. Kasabwat mo ba ang mga taong ito? Nagpapaliwanag yan. Dapat alam ko. Walang mga milagrong doktor sa Amerika. Ang bawat tao ay isang pandaraya at sino man ay maaaring tumawag sa kanilang sarili na isang himala na doktor. Ito ay ganoon isang biro, sabi ni Serena. Tumayo siya at tinuro ang mga pasyente. I advise you na huwag ka nang pumunta dito. Ang tradisyonal na gamot ay isang gimmick lamang upang linlangan ang mga tao. Kung talagang may sakit ka, pumunta sa isang nararapat na ospital. Paano ka gagaling sa pamamagitan ng pagkain ng ilang damo? Tumigil ka sa pagiging tanga. Pulalas ni Serena. Pagkasabi pa lang ni Serena ay may sumampal sa kanya. Arg! Namula ang kalahati ng mukha ni Serena. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Alex. Ako ay isang mamamayan ng Hong Kong na nakatira sa ibang bansa. Paano? Lakas ng loob mong saktan ako. Galit na sigaw niya. Smack! Sinampal ulit siya ni Alex. Inampes niya ito ng malakas kaya napabalikwas ito at natamba ulit. Ang unang sampal ay ang nararapat sa iyo. Ang pangalawang sampal ay para kay Dr. Coney. Smack! Pagkatapos magsalita ni Alex, sinampal niya ulit si Serena. Ang ikatlong sampal ay sa ngalan ng lahat na nagsasagawa ng tradisyonal na gamot, dagdag ni Alex. Maaari mong piliin na huwag maniwala sa tradisyonal na gamot at ang tradisyonal na gamot ay hindi. Nangangailangan ng isang babaeng tulad mo na maniwala dito. Gayunpaman, hindi ka pinapayagang suran ito. Ang tradisyonal na gamot sa Amerika ay isang mahalagang kakanyahan na ipinasa para sa libu-libong taon. Nagligtas ito ng hindi mabilang na buhay at hindi ka pinapayagang suran ito ng walang ingat. Napaungol si Alex. Pumalakpak, 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 pumalakpak. Maraming mga pasyente sa klinika ang nagsimulang pumalakpak. Ang lahat ng mga taong ito ay ang mga masamang pananampalataya sa tradisyonal na gamot. Sa mga Ganoderma, mga pasyente, marami sa kanila ang nagtiwala kay Dr. Coney sa buong buhay nila. Hinding-hindi nila hahanapin mga modernong doktor para sa mga medikal na pagsusuri o res eta. Ang Ganoderma ay ang tanging klinika. Pupunta sila sa tama iyan. Ang tradisyonal na gamot ay pag-aari natin, mga Amerikano. Ito ang kakanyahan ng ating bansa. Paano natin hahayaan ang isang tao mula sa Hong Kong na suran ito sa paraang-paraan? Kung hindi ka naniniwala sa tradisyonal na gamot, bakit ka pa pumunta dito? Pumunta sa iyong mga modernong doktor. Umalis ka na. Magwala ka. Dahil sa galit, namula ang mukha ni Serena. Tumingin siya sa dalawang bodyguard niya at nagsimula na sumisigaw. Anong tinitingin mo? Sige at talunin mo itong munting B*****. Aasahan ko ang responsibilidad kung siya ay mamatay. Agad namang sumugod ang dalawang bodyguard niya. At sa huli, silang dalawa nahimatay sa lupa sa loob ng 2 segundo. Malamig na tiningnan ni Alex si Serena. Di ba sinabi ko na sa'yo kahapon na ako lang ang makakapagpagaling sa'yo? Sakit. May lumitaw na itim na marka sa ibaba ng iyong pusod, hindi ba? Kahit na masakit kapag pinindot mo ito. Sa tingin mo ba ito ay isang pasa? Tanong ni Alex. Ano ito? Subconsciously na tanong ni Serena. Bakit ko sasabihin sa iyo? Tanong ni Alex. Naging malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Serena. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Gagawin ko. Sabihin mo ang totoo. Ang Arles Cosmetics ay walang kinalaman sa Bell Blossom. Noong una, ako. Isinasaalang-alang pa rin ito, ngunit dahil sa iyo, ito ay wala sa tanong para sa kanya. Wala si Arles Cosmetics, I'd like to see how your sister can continue running Bell Blossom siya. Sabi. Malamig na tumawa si Alex. Umaasa ako na magiging sigurado ka pa rin tulad nito sa loob ng 2 araw, sabi niya. Umisi si Serena at tumakbo palabas ng hindi man lang alintana ang bodyguard niya. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 466. Nais ni Serena Y na pumunta sa isang pangkalahatang ospital. Nais niyang masuri ng dermatological department upang malaman kung ano ang itim na marka sa ibaba ng kanyang pusod.
Asterisk si Richit asterisk. Natapos ang insidente ng ganoon lang. Iniling ni James Coney sa mga security guard na ihagis ang dalawang hinimitay na bodyguard sa labas. Pagkatapos ay hinawakan ni James ang kamay ni Alex Rockefeller. Alex, salamat at nandito ka. Kung hindi, nawasak ang klinik ko, aniya. Si James naman ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Hindi pa rin ako sapat. Ako talaga. Hindi ko masabi kung ano ang kanyang sakit. Matanda, hindi mo kailangang mag-isip ng ganyan. Ang babaeng iyon ay hindi lamang may sakit. Siya ay naging isinumpa. May dumi sa katawan niya, Alex chuckled. Ha? Sige, huwag na natin siyang pag-usapan. Napakaraming tao sa mundo. Meron. Tiyak na may mga kakaibang nagtatangkang suruan ang tradisyonal na gamot. Ganyan. Mauunawaan lamang ng mga tao ang katotohanan kapag naranasan na nila ang pinakamasama, sabi ni Alex. Pagkatapos ay hinawakan ni Alex ang kamay ni Cheryl Coney. Bumaga lahat ng mukha mo. Ito rin sana. Nakakahiya makitang ganito ang mga pasyente mo. Let me heal you, sabi ni Alex. Tumango si Cheryl. Sa sandaling iyon tumawa ang isang pasyente. Si Dr. Coney, ito ay dapat na ang iyong apo sa batas, hindi ba? Mukha siyang talented talaga. Prim and proper din. Nakakatuwang panoorin siyang binugbog yung D** kanina. Nagawa rin niyang patumbahin agad ang dalawang bodyguard na iyon. Ganap na kamanghamanghang. Ikaw ay isang martial artist, hindi ba? Tumingin si James kay Alex bago humarap kay Cheryl. Hindi niya itinanggi o kinumpirma ang haka-haka. Siya ay isang medical na practitioner. Ang kanyang mga medical na kasanayan ay mas mahusay kaysa sa akin. Sigaw ni James. Nagsimulang tumawa ang pasyente. Si Dr. Coney, hindi mo kailangang mag-exaggerate kahit nasa iyo siya. Manugang. Maaari bang kahit sino sa California ay mas advanced kaysa sa iyo sa tradisyonal gamot? At saka, bata pa siya. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Kung ganoon, nagkakamali ka talaga. Masasabi niya kung anong sakit mo sa isang tingin lang, sabi ni James. Paulit-ulit na umiling ang pasyente. Hindi ako naniniwala. Wala siyang x-ray vision. Napatingin si James kay Alex. Alex, bakit hindi mo ipakita sa pasyente kung ano ang mayroon ka? Kung hindi, iisipin ng mga tao na pinalalaki lang natin ang kapangyarihan ng tradisyonal na gamot. Iniisip nila na maaari lamang nating gamutin ang mga pasyente na may talamak na hindi nagbabanta sa buhay mga sakit. Kahit noong una ay ayaw pumayag ni Alex, kumbinsido siya sa sinabi ni James. Mabuti. Tumango si Alex. Nilainggan ni Alex ang lalaking pasyente bago umiling. Nakakamiss ka sa bato. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Paano mo nalaman yan? Oh, dapat mayroon ang iyong kasintahan ay sinabi sa'yo. Si Cheryl ang tinutukoy niya. Dahil dito ay umiling si Cheryl. Ang iyong isyo ay maaari lamang malutas ng lubusan sa pamamagitan ng pagtatanim ng isa pang bato. Kung hindi, ikaw hindi maaaring tumigil sa pag-inom ng iyong mga gamot. Magre-reseta ako sa iyo. Inumin ito minsan sa isang linggo at magagawa mong mapanatili ang isang normal na pamumuhay, sabi ni Alex. Seryoso ka? Kailangan ko bang inumin ito minsan sa isang linggo? Wala ka bang kaunting sakit sa iyong ibabang likod ngayon? Magsasagawa ako ng acupuncture para sa ikaw ay mapabuti. Aalis din agad, sabi ni Alex. Matapos may pasok ni Alex ang isang karayom sa katawan ng lalaki, ang lalaki ay tumalon sa loob ng 3 minuto. Diyos ko! Hindi na talaga masakit ang lower back ko. Ikaw ba talaga? Buddy, halos 10 ka nang umiinom ng gamot para sa iyong sakit sa ibabang bahagi ng likod. Taon. Araw-araw kang nakakaranas ng sakit. Hindi na ba talaga masakit? May nagtanong. Totoo iyon. Hindi talaga, giit ng lalaki. Ay nako. Himala, doktor. Pakitingnan din ang kalagayan ko, pakiusap ng isa pang pasyente. Kaso rayumaang sa iyo, Umupo. Magpapapasok ako ng 2 karayom sa iyong katawan. Magiging maayos ka sa loob ng 5 minuto, sabi ni Alex. Ito ang sumunod na nangyari. Kay nako. Talagang nakabangga ko ang isang himalang doktor ngayon. Ang aking mga paa ay naging nasasaktan araw-araw. Matapos may pasok ang 2 karayom, talagang hindi na sila sumakit. Ako pwede pang sumali sa marathon, bulalas ng isang matanda.
Hindi ba ito kamangha-mangha? Nawala talaga ang gastroenteritis ko pagkatapos niya akong hawakan minsan. Patuloy ng isa pang matandang babae. Ako rin. 1 taon at kalahati na akong nagpapagamot ngunit hindi ko pa rin makuha mabuntis. 1 beses akong hinawakan ng milagrong doktor at talagang nabuntis ako. Tunay na kamangha-mangha ang doktor ng himala, sabi ng isang kabataang babae. Walang imak ang lahat. Samantala, nagpapa-quartz scan si Serena para sa lugar sa ibaba ng kanyang pusod sa isang pangkalahatang ospital. Matapos makuha ng doktor ang resulta ng pag-scan, tiningnan niya ito. Laking gulat niya sa nakita niyang nadulas siya sa upuan niya. Kabanata 467. The Man. Ano ito? Dr. Zul. Pabilis. Halika tingnan ito. The Man. Dapat may mali dito. CT scan? Tama ba? Ang doktor na namamahala ay nagmadali sa kanyang kasamahan upang tingnan ang nascan na imahe. Sa loob ng tiyan ni Serena, nakita nila ang tila malabong mukha ng isang tao. Parehong nabigla si Dr. Zul nang makita niya ito. Dapat nag-glitch ang device. Bakit? Hindi ba natin hilingin sa pasyente na ipaskan muli? Halos kalahating araw nang naghihintay si Serena sa labas. Sa huli, hiniling sa kanya ng mga doktor ulitin ang pag-scan. Sa sobrang inis niya ay nagtaas siya ng boses. Gayunpaman, wala siya. Pagpipilian ngunit upang muling i-scan. Inilipat pa nila ang CT scanning device. Nang makita ng ilan pang mga doktor ang resulta, napahiyaw din sila sa gulat at katatakutan. Sa sobrang tagal na paghihintay, naiinip na talaga si Serena. Sinisingil niya sa loob at humihingi ng paliwanag. Anong masamang ospital ito? Hindi mo magawa ang pag-scan ng tama. Ano ang silbi ng pagkakaroon mo ng mga tao sa paligid? Ang mga ospital sa bansang ito ay lahat ng basura. Lahat. Ang mga doktor dito ay basura rin. Siya fumed. Nagalit ang mga doktor sa sinisigawan kaya gusto nila siyang hampasin. Tingnan mo nga sarili mo. Ulalas ng isa sa kanila. Nang makita ni Serena ang CT scan, napasigaw siya sa gulat at nahulog sa lupa. Dahil sa gulat, hinubad niya ang butones ng shirt only to find that the black spot below her chin. Mas lumaki ang button. Dati, kasing laki lang ng tansong barya. Ngayon ito ay kasing laki ng tangerine. *Siricit*. Samantala, sa pagpapagamot ni Alex Rockefeller sa mga pasyente sa Ganoderma, hindi lamang ang ilan. In-house traditional na gamot practitioners sa pagkamangha, ngunit ang ilang iba pang mga pasyente dito sa tumanggap ng paggamot ay pumalakpak din at natuwa. Iyon ay dahil mabilis at tumpak si Alex sa kanyang diagnosis at paggamot. Higit pa. Ang mahalaga, marami sa mga sakit ang ganap na gumaling sa pamamagitan lamang ng ilang karayom at pagkatapos 3 hanggang 5 minuto. Gayunpaman, ito ay lahat ng maliliit na karamdaman. Kailangan lang ni Alex na gumamit ng kaunti sa kanyang chi energy. At maaayos niya ang mga ito halos kaagad. Kaya naman, mabilis na lumago ang kanyang reputasyon. Sa katunayan, ang ilang mga tao ay nagsimulang tumawag sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak na nagdurusa. Mula sa ilang mga sakit na darating sa Ganoderma. Ito ay isang pambihirang pagkakataon na maaaring hindi na mauulit. Narinig ng lahat na ang himalang doktor na ito ay hindi isang in-house na doktor at siya lamang nagkataon na dumaan. Alex, uminom ka ng tubig. Kinuha ni Cheryl Coney ang papel ng isang nurse. Tinapik niya ang kamay ni Alex. Habang pinagmamasdan niya si Alex na umiinom, napunta ang mga mata niya sa isang magiliw na titig. Si Alex ay may napakahusay na medikal na kasanayan. Hindi lamang siya nakapag-iwan ng makabuluhang impresyon sa mga pasyente, ngunit malaki rin ang naiimpluwensyahan niya sa pag-unawa ni Cheryl ng gamot. Hindi pa siya nakakita ng ganoon kabilas at epektibong paggamot sa kanyang buhay. Ang mga race eta na inaalok ni Alex ay mas nakakasindak. Maging si James Coney ay maingat pinag-aralan ang lahat ng ito. Sa katunayan, kailangan siyang bigyan ni Alex ng mga payo bago niya maunawaan ang maraming bagay. Alex, nabalitaan kong hindi ka nakahanap ng opisyal na trabaho. Bakit hindi ka pumunta at magtrabaho para sa Ganoderma? Tanong ni James. Ako ay tumatanda na at hindi ako makapagtrabaho ng maayos sa gusto ko. Kung dito ka nagtatrabaho at si Cheryl.
Sumusuporta sa iyo, makakapagretiro ako ng payapa. Maaari akong manatili sa bahay at tamasahin ang aking pagre-retiro. At saka, maya-maya, kailangan kong ibigay ang Ganoderma kay Cheryl. Mapapabilang ito sa 2 sa iyo pagdating ng panahon, dagdag ni James. Natigilan si Alex. Anong ibig mong sabihin sa ating dalawa? Bagamat medyo natulala si Alex sa malaking bomb ni Cheryl, ngunit siya. Hindi niya magawa. Sa huli. Biglang tinawagan ni Lady Beatrice Essex si Alex sa kanyang telepono. Pinulot niya ito at binati. Alex, halika dito, dali. Natama na naman ang nanay ko. Ulalas ni Lady Beatrice. Ano? Hindi naman nabigla si Alex ngunit sa halip ay natahimik siya. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 468. Walang ideya si Alex Rockefeller kung ano ang mali sa kanyang mother-in-1 o kamakailan. Tuwing ngayon. At pagkatapos siya ay mabugbog. Nagsimula ng mamanhid si Alex. Sino ang nandito ngayon? Tanong ni Alex sa telepono. Si Uncle Anderson, sabi ni Lady Beatrice Essex. Pinuntahan talaga ni Ander Essex at sinaktan muli ang biyenan ni Alex. Pupunta ako dyan. Sabi ni Alex. Sinabi ni Alex kina James Coney at Cheryl Coney na kailangan niyang umalis bago mabilis na gawin ang kanya. Papunta sa lugar ng pamilya Essex. Sinisi ng maraming pasyente na naghihintay pa sa pila para makita ng milagrong doktor ang kanilang mga sarili para sa pagpapalampas ng isang magandang pagkakataon. Sa oras na ito, medyo masikip ang trapiko sa California. Kaya naman nang dumating si Alex ang kanyang destinasyon, 1 oras na siyang huli. Matagal nang wala si Anderson at ang iba pa. Umupo si Madam Claire Essex sa lupa na gulo-gulo ang buhok. Mayroong mga pasa sa buong mukha at braso. Ang magkabilang gilid ng mukha ni Lady Beatrice ay namamaga. At ang kanyang mga mata ay itim at asul din. Mas lalong nagkagulo sa bilya. Nasira ang lahat kasama ang telebisyon, refrigerator, coffee table. Walang naiwang hindi nasaktan. Ito, anong nangyari? Nagulat si Alex. Noong nakaraan, kahit papaano ay natutuwa siya sa tuwing nataman si Madam Claire. Akala niya isasampalin ni Anderson Essex si Madam Claire ng ilang beses. Alex hindi niya inaasahan na ganito pala siya kakulit. Sinaman ng tingin ni Lady Beatrice si Alex. Wala kang silbing basura. Ano ang silbi ng pagkakaroon mo sa paligid? Kanina pa kita tinatawagan pero kara-rating mo lang. Bakit hindi ka nalang sumama bukas? Magwala ka. Sumasakit na ang ulo ko sa nakikita ko, sigaw niya. Malamig na tumawa si Alex. Anong meron sa init ng ulo, miss? Maayos ka naman tingan. Bakit hindi ka humawak? Isang kutsilyo sa kusina bago pumunta sa kinaroroonan ng Essex para putulin ang ulo ni Benny. Rockefeller, anong kalokohan ang isinusuka mo? Anyway, hindi ka maaasahan ng pamilya namin. Sa pamamagitan ng sa oras na magpakita ka para tumulong, malamang patay na ako, galit na sigaw ni Madam Claire. Sa sandaling iyon, bumalik na si Lady Dorothy Essex. Kanina siya rin na stop in. Trapiko. Pagpasok niya sa pinto ay natigilan siya. Itinaas ni Alex ang kanyang mga kamay, walang magawa, walang ideya kung ano ang nangyari. Nang magtanong si Lady Dorothy ay nagsimulang magpaliwanag si Madam Claire. Tila. Sina Anderson, Lady Emma Essex at 8 iba pang bodyguard ang pumasok sa bahay at nagsimulang sirain ang mga bagay. Ipinahayag nila na ang bilya na ito ay kabilang sa pamilyang Essex at na maaari nilang sirain ang anumang gusto nila. Sinira ng 8 bodyguard ang lahat kaya nila sa una at ikalawang palapag. Nang sinubukan ni Madam Claire at Lady Beatrice. Para pigilan sila, binugbog sila. Ate, sabi ni Lady Emma, unless ililipat mo ang kontrata ng South Cali Structures sa kanila o ibigay ang 60% ng Dorothy Alex Constructions palagi nilang pinupuntahan. Sirain ang mga bagay. Sa katunayan, hahampasin nila tayo tuwing makikita nila tayo at sinabihan nila tayong mag-ingat. Pumihikbi si Lady Beatrice sa pagitan ng mga luha. Nakakabaliw. Matapos marinig ang lahat ng ito, labis na nagalit si Lady Dorothy. Dali-dali siyang pinakalma ni Alex. Tumahimik ka, honey. Kumalma ka. Paano kung nag-break sila bagay? Mayroon kaming lahat ng kailangan namin sa bagong villa, gayon paman.
Huwag magalit at masaktan. Sarili mo pag-aaliw ni Alex. Noon, may pag-asa pa si Lady Beatrice kay Alex. Ngunit ngayon pagkatapos marinig kung ano siya sabi niya, nakaramdam siya ng lubos na pagkabigo. Rockefeller, paano ka magiging talo? Ngayon, ang aming nasira ang mga gamit ng buong pamilya. Pareho kaming binugbog ng nanay ko. Samantalang casual ka lang magsalita na parang walang nangyari. Lalaki ka rin ba? Kung you have what it takes, help us fight, sabi ni Lady Beatrice. Napatingin si Alex sa kanya. Nabubuhay tayo sa isang lipunan sa ilalim ng panuntunan ng batas. Naiintindihan mo ba kung ano ibig sabihin? Kapag nabugbog ka, syempre pupunta ka sa pulis. Ikaw ba? Tanga. Pagkasabi nun, diretsong kinuha ni Alex ang phone niya para tumawag. Hello, ito ba ang pulis? Gusto kong magulat ng pagnanakaw sa aking bahay. Ang aking biyanan at hipag ay parehong nabugbog ng husto. Lahat ng mahalaga sa aming sambahayan ay nawasak. Karamihan. Ang mahalagang emerald jadeite na nagkakahalaga ng $100 milyong ay kaluskos. Sino ang mga taong ito? O, bahagi sila ng pamilyang Essex. Ang mga taong ito ay mula sa ang Essex conglomerate. Ang isa sa kanila ay pinangalan ng Anderson Essex at ang isa ay tinatawag na Lady Emma Essex, paglalarawan ni Alex. Sina Madam Claire at Lady Beatrice ay tumingin kay Alex na may mga natatarantang ekspresyon. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi kami nagmamayari ng $100 milyong na Esmeralda. Dahil tayo ba? Tanong ni Madam Claire pagka-end ng phone call ni Alex. Kung sasabihin kong gagawin natin, gagawin natin. Ito ang sasabihin mo pagdating ng pulis. Kung ang Essex. Hindi ako babayaran ng pamilya ng $100 milyong, ikukulong ko sila, sabi ni Alex. Nang marinig iyon ni Lady Dorothy, naunawaan niya ang nangyayari. Ito ay isang kaso ng extortion. Ngunit, saan nagmula ang emerald jadeite? Nasaan ang ebidensya?